Okay, quit claims, waivers, and releases. So, sa labor daw, sa labor, yung quit claims, yung waivers and releases, yun daw ay legal documents na pirmado ng empleyado. Ibig sabihin, nakasaad o stated o nakasaad dun sa document na yun na wala nang pananagutan ang employer mo sa lahat ng liability. So, ba't ko na-i-vlog ito? Ito yung usually pinapipirmahan sa mga empleyadong alam nila na mahinang umintindi o pinagsasamantalahan nila na no read, no write at yung comprehension ng ibang empleyado nila mahina. Well, alam naman natin na may mga empleyado na undergrad or talagang hindi nakapag-aral or mahina yung pagkakaintindi. So, yun yung usually nabibiktima nitong quit claims. Basta lang sinasabi, pirmahan. Eh, syempre, dahil ayaw na nila ng gulo o ayaw nila ng hassle, pipirmahan nila yun without reading it. Pipirmahan nila yun nang hindi nila binabasa. And then, pag pinirmahan mo yun, magugulat na lang sila na wala nang pananagutan yung employer. Yung releases, di ba? Nag-waiver ka, pag pinirmahan mo yun, nag-waiver ka eh. Ngayon, pag nirelease ka o tinanggal ka, pumirma ka dun sa release eh. Yung ganyan, yan ang gagamitin lang dahilan sa'yo. Minsan, notarized yun. So, hindi nila alam, quit claims na pala yung kanilang sinasan. Quit claims, waivers, and releases. So, dapat, bago nyo pirmahan, kung hindi nyo alam, lalo na kung medyo pinag-iinitan kayo, magtanong kayo sa DOLE o magtanong kayo sa Public Attorney's Office para hindi kayo napagsasamantalahan. I mean, hindi nyo naman kailangan magbayad sa Public Attorney's Office or mag-complain kayo sa DOLE, Department of Labor and Employment, kung kayo ay nakakaranas ng ganyan. Mararamdaman nyo naman yun pagka pinag-iinitan kayo ng mga amo nyo o ng employer nyo. So yun, another vlog na naman to. Management and law, diba? Quit claims, legal documents, at ang pangalan nitong iba waivers and releases. So, yun yung magandang natututunan natin, So, yun lang pa.